Ha? Ayan na. Ayan na, mukhang dumarating na nga, mga Ayan na si bossing. Tatay Digong. Ha? Ha? Ayan na. Oo, ayan na. Ayan na yung pinakamaganda niyang ano. Duterte. Dito sa Luzon, ayaw nila. Diyan man sa Visayas, ayaw pa rin. Pangalawa na yan sa Visayas sa Maiso di ba? Nanggaling tayo ng Cebu. Then yan. Lantaran na, no? Ang pagpipigil. Balita ko, meron pang schedule sa Bohol. Sana naman, hindi mangyari ito dyan sa Bohol. Dahil alam naman natin, ang Visayas, talagang, napakarami na mga taga-Visayas na talagang nagmamahal kay PRRD. May unverified reports din, partner, na meron din sa lugar ni Speaker Romualdez, sa may Leyte side. May unverified information na meron din daw nakaschedule na Maisog Rally doon. Yun ang abangan natin kung matutuloy yan. Dito nga, nagkakaroon ng problema. Doon pa kaya. Ayan na. Nakababa na ng sasakyan. Si former President Duterte, nakapula po na polo shirt. Tingnan mo yung babae idol sa likod niya. Yung mga tao. Grabe, Iba pa rin? Oo. Iba pa rin ang dating. Nako! Nakakakilabot pa rin. Pero dapat bantayan yan, ha? Nang maigi. Kasi balita natin, yung mga pulis na nandiyan dyan, hindi yata ganun karami. Kasi, siyempre, hindi natin masasabi kung pilit nilang sinusupil itong pagpapahayag dyan sa probinsya na yan. Baka may mangyari hindi na. Dahan-dahan po umakyat ng truck. Si former President Duterte, mukhang yan na yung stage natin, partner. Mga partner sa Maisog Rally, yan sa Dumaguete. Bumalik yung 2016 no? Oo. Ganyan yun Noong mga panahon na walang naniniwala na isang mayor ng Davao ang magiging presidente ng Pilipinas. Naikwento mo yung inyong experience noon ba? Oo, ganyan. Talagang hindi na makakit si PRRD noon. Duterte! 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 Maayong gabi kaninyong tanan, mga katauhan sa Dumaguete, lugar sa mga gwapo o gwapa o mga tao, mga Pilipinong buutan. Bawa ninyo, ako retirado na. Naagin ako pagka
mayor, dugang panahon, almost 23 years kong mayor sa Davao. O niya, nahimo kong congressman sa unang panahon. O niya na presidente. Wala ko'y ikapanghambog kung dili ang akong singot para sa akong papa. Wala akong napasapalo ako kasi ko binisaya, but I have been requested to talk in Tagalog. Makasabot mo Tinagalog? Puro Tagalog. Kasi ito coverage natin ngayon, maybe it's nationwide, I do not know, but we are being heard all over the country. Alam mo naman, yung iba, maintindihan natin yan, hindi naman sila talaga nakakaintindi ng Bisaya. Kaya lang naman also, sila, ang mga Tagalog, naintindihan nila tayo, pero sila hindi nakakaintindi sa atin. Yung ngit ng mga Tagalog, di ka mo. So, hindi kasi taga Dumaguete, pero ganun pa man, I'd like to greet everybody, Matagalog, Mamamuro, Las Mindanao, mga Bisaya, Waray, mga Cebuano, lugar sa akong amahan diya sa Danao. So, nalipay kog dako na preskon lang pala ito. Asa pa na ispignuhan na? At to the aita sa Quezon Park. So, mga tuta dito, layo na nga rin. Malapit yan dito. Mga ilang araw na kung lakarin natin. Akala ito, akala ko nga ito na eh. So, nagulat ako pagdating ko. Sabi ko, kalaki naman pala talaga ang alam mo, ganito ah. Ay, babasahin. Ngayon na. Yung pero ulitin ko ito sa big words. Ito yung konstitusyon natin. Nandito ang pinag-uusapan ang gobyerno, pinag-uusapan ang Congress, ang Presidency, pati ang mga korte, Supreme Court, and all the inferior courts. Nandito ito sagrado. This is a covenant between the people, and ito, sagrado talaga itong konstitusyon. At nakalagay dito, i-highlight ko yan, naka-highlight ng pentel is yellow-green. In Article 3 of the Bill of Rights, yung una talaga, huwag mo nang pag-usapan yung presidente, huwag mo nang pag-usapan yung mga Congress, huwag mo nang pag-usapan natin yung korte o local government kasi batas lang yan.
pag-usapan muna natin kung ano ang nasa tao para sa Pilipinas. Makinig kayong mabuti para maintindihan ninyo. Ang Bill of Rights parang wall yan. Parang pader. Nakalagay dito muna ano ang pangtaong karapatan. Parang divider na hindi may masok ang presidency, hindi pwedeng abusuhin ng Congress at susunod talaga ang Korte Suprema at lahat ng mga korte sa ating bayan. In Article 3, Section 4, basahin ko, ayan ulit, nakalagay dito, no law, walang batas, shall be passed, walang batas na gagawin abridging the freedom of speech. Walang parapan yan. Freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, marsya na mo, wala. O anong panahon, kung nag-uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging. Basta wag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Yung basta peaceful lang, walang gulo. To peaceably assemble and petition the government of redress of grievance. Pinakamataas ito, kaya tayo may eleksyon, tayo naman ay nagsasalita, maski saan-saan, at tayo'y nagbibigay ng sentimento kung ano ang nasa utak mo. It's better na ganon, kaysa you do not agree with government at dismayed ka o hindi mo nagustuhan na pigilan ka magsalita. Yung iba kung ganun, pupunta na lang kami sa bukid, dadali na lang nito natin sa armas. Hindi na naman ako makapagsalita kung ano ang damdamin mo. Kaya pinaka-sacred talaga ito. Now, what is ironic, what is incongruous nito, nakakatawa, nakakagalit, nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Pagpunta kami rito, naghingi kami ng permit, binigyan kami. But nung araw na dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Kung ganun lang naman ang gusto nila na yung Freedom Park para lang sa kanila at yung hindi na sumusunod sa kanila o ayaw sa mga ideas nila, hindi pwede dyan. So, bakit ninyo pinangalanan ng Freedom Park yan? Following the administration, galing ito ng Malacanang. Kaya sa Bustos, Bulacan, ganon din ang nangyari. May plano kami, hingi kami ng permit, ang putang ina niya, binawi, at hindi kami nagkakaluwi.
And to think na yung Freedom Park and any other park in the Philippines ang may-ari at tao di national government at hindi ang city government. Kaya sinadya yan. Hindi sa syudad yan. Bakit mo sirahan at hindi magamit ng tao para makapagsalita kung ano ang gusto niya ang damdamin? So, magamit ko yung bastos na salita, what is the fucking reason na sinira mo ang park? Yung park na yan para dito sa mga gwapo at gwapa na matulog dito. At para rin sa mga tao na pangit, hindi masyado, alam mo na, kagaya namin, parang siyang hindi kami taga. It is supposed to be used by every Filipino. Saan ka man na nagkaroon, galing kang Mindanao, galing ka ng Luzon, at sabihin natin, okay, pag-usapan natin doon yung politika. As a matter of fact, yung pagpunta namin dito, walang politika, wala pang eleksyon, wala kaming tinutukoy na tao, wala lahat. Ang amin is just to see something. Hindi ko na habaan kasi maglipat na tayo sa... Mayor, will you entertain a few questions from the local media? Okay, identify yourselves, local media. Oh, sino una magtatanong? Identify yourselves and then give me the mic after. Kaya po ng Lighting Signs IPM, 88.5 po. Okay, ano tanong mo? Ang tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi yan magbigay ng permit. It's not that. Precisely. Nandito kami to talk about this. Kasi kung ako, putang ina kayong taga-gobyerno, bilihin na lang ninyo yung bigas, ibigay ninyo sa mahirap. Total, ang pera nandyan, hindi nawawala yan. Okay, next question. Identify yourself. Don Mark TV po at YouTube channel. Tay, kanang mahangyo ni tayo na ayaw bigdai tay. And at the same time tay, nahadlok ni tay. Diri sa Dumaguete tay, nahadlok ni na basig ilang himuon o Prime Minister ang Pilipinas, nahadlok niya na tay. Ayaw bigdai. Tatay Digong, please, ayaw bigdai. Ilan ang duwaol di karon. Kita unitary type of government. Karon ilan ang iswag ngadto sa parliamentary type. So, ang tawag na ang pinakabugat na diha, dili itawag presidente, kundi ang prime minister. Pero ang makaso diha, gamay ra, katurang may kwarta, o kato mga ubang probinsya, hasi, and musulod sila diha, wa na limit. Wa takhibaw kung sana bagong concept na pang gobyerno. Kami mga abogado nito. Pero wala na masabti sa tao. Kailan ang tuyuon para manatili sa gobyerno. Ayaw nang umalis ang mga putang ina. Alam mo, simula noon,
every president, pero ako, kasi ako, on the day sa natapos ang presidency ko, bumaba ako, walang seremonya. At the end of the working hours, on the day, nakatapusan kong pag-upo dyan sa Malacanang, umalis na ako, walang seremonya. Itong iba, hindi ko maintindihan kung bakit pag nandyan na sila, maging presidente na, walang ginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagal sila sa pwesto hanggang kamatayan nila. O hindi, para papanawin nila ang anak na naman nila. Ako, wala ako magawa kasi ako, naging anak ako ng gobernador. 20 years after, naging mayor ako. For 23 years, mayor ako ng Davao. Ito namang anak ko, kasi paakyat na ako congressman, sinabi ko sa Davao, tinawag ko yung partido ko at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Ayaw talaga, nag-vacillate, parang electric fan, pag ganun-ganon si Inday. Sabi ko dahil, hindi ba tayong magawa ng political dynasty? But sundin natin yung kagustuhan ng tao. So, si Inday... Jason! SMNI! Jason! Nandito! Sir! Naging mayor, matagal, 3 terms. Tapos, umakyat siya as vice president. Ngayon, kung saan siya papunta after this, Diyos lang ang nakaalam at taong bayan kagaya ninyo. Kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masunod. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Ay, Digong, unsa may mensahe po ninyo sa lain pang mga lokal na pamahalaan na gusto pa pugnan ang lain pang maisog peace rally sa laing mga dapit? Yes, gana. Either sumusunod sila sa Malacanang. Ayaw ko ba kung bakit, anong klaseng utak. Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa. Kasi tumawag ang Malacanang. Kung ganon ang style ng local government, napakawalang kwenta. Hanap kayo ng iba. Iyang Quezon na tayo, Quezon Park. hindi tumututok, kundi naniniwala sa ating konstitusyon. Because it is only by obeying the Constitution na manatili ang Pilipinas demokrasya. Tay, tanong po ng taong bayan, magsasampa po tayo ng reklamo laban po sa mga nanggigipit laban dito sa maisog peace rally. Meron akong haka sa Maynila mag-file ng kaso. Pero ako naman, sa totoo lang, kung ayaw ninyo, di wag. So dito sabi ko, baski kung saan ako magsalita isang kanto, may 5 o 2 tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi yun ang sadya ko. Quezon Park na to. Yun ang dapat kong So, gawin. Quezon Park na, Quezon Park. Retirado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. So, okay. Ngayon, magpunta tayo doon sa Rizal.
Quezon Park. Quezon Park po. Quezon Park. O maglakad tayo ng... Marunong kayo maglangoy? Kasi may Quezon Park rin ako sa Davao. Galing doon pagkatapos natin, maghabulan tayo ng langoy doon sa Davao. At doon tayo maghapunan kung swertehin. Kung walang swerte, tayo ang hapunan ng mga pating, lalo na yung mga pulirigo. Mayor, papayag pa ba kayo ng absolute last question galing sa media? Absolute last question, okay? Sige o. Mayor Gabriel, pwede pong makilan po sa third floor studio. Ano po yung masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa PIDEA leaks? Well, ito si Bato, ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa kong PNP chief. Bato, bata pa rin ako noon, piskal ako. Second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan sa pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung putang ko na yan. Magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will aim to be a protector of the people's interest. Maraming salamat po. Maraming salamat, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte! Yan po mga ganap, mga kababayan.